Hi guys, this is Chris TVPH. Today, magmarites serye po tayo. Part 3 na to, part 3. Ako lang ba o kayo din nakaranas nito? Yung mga katrabaho mong, Diyos ko kung tatawagin mo, demonyo na ba? Demonyo. Di ba? Naranasan ko to kasi yung first work ko dito sa Dubai, 2008 until 2009 lang. Nag 1 year lang ako. Tapos, sa accommodation namin, sa room, sa accommodation namin, sa isang room, 2 lang kami. Kasi sa 5-star hotel to eh. Tapos, bali sa isang unit is 4 lang kami. 4 lang kami, no? Yung isa dun sa isang room, close ko. Tapos, yung kasama ko sa room is pastry chef siya. Close ko sila. Pare-pares kami mga Pilipina. Tapos, one time, every day off ko, kasi ako guys, pag nagluluto ako sa maramihan. Hindi kasi ako makapagluto ng pangsarili lang ba. Pag Sunday off namin, nagluluto lang ako marami para damay-damay sila. Tapos kasama nila yung mga jowa nila, ganyan. Sama-sama kaming parang saya, di ba? Tapos, yung isa, dun sa ibang department, yung isa, panay utang sa akin yung pautang ng 20, pautang ng 50. Tapos akala niya siguro okay lang sa akin, pero nililista ko siya. Tapos nung lumaki na yung utang niya, mga 400 dirhams na, tinext ko siya, minessage ko siya, sabi ko, pwede mo bang bayaran na sa akin yung utang mo kasi na siya, 400 dirhams. Alam mo guys, nagalit talaga siya sa akin. Nagalit siya. Nagdabog. Simula nun, pag nangungutang, ang bait-bait. Chris, pautang naman ako ng 20 kasi wala pa yung sahod, kinakapos ako, ganyan. Utang naman. Tapos, Chris, pautang naman kasi yung boyfriend niya. Si boyfriend niya may daw. Pautang naman ng 50 dirhams, ganyan, no? Ang bait-bait pag nangungutang. Pero nung siningil ko na, guys, alam mo ba, grabe yung grabe yung galit niya sa akin. Sabi niya sa akin, grabe ka naman. Hindi ka makapaghintay, babayaran ka naman Sabi niya, hindi ka makapaghintay, yabang-yabang mo naman. Ganun ang dating niya sa message niya sa akin. Hala, simula nun, di niya na ako pinapansin. Tapos yung tiger look, nakikita ko na pag nakakasalubong siya sa hotel, talagang yung niya sa akin, talagang gigil na gigil siya sa akin. Ako naman, minumura ko siya sa isip ko. Sagot, inan to, siya na yung nangutang, siya pa yung mayabang, siya pa yung galit. Galit na po, nagalit sa akin. Tapos pag nasa kami, sa accommodation kami, Diyos ko, pagkagising niya, di ba, ikaw nagpapahinga ka. Minsan, midnight shift ako. Tapos sila, morning. So, umaga ako umuwi. So, tulog ako maghapon. Sila morning, guys. Pagkagising niya, bagsak ng pintuan. Grabe yung steps niya ba, maririnig mo talagang galabog ng paa niya. Tapos pagdating sa kusina, nagdadabog din. Naririnig mo talaga siya. Ako naman deadma lang kasi the more na dinededma mo, the more na apektuhan sila, di ba? Ganyan. Apektado talaga siya. Tapos, ang inat ko guys, magnanakaw pa ang putya. Alam mo, kasi sa cabinet namin, ako yung may pinakamalaki, 2 cabinet. Sila tagi-isang cabinet, mga sa akin 2. Kasi nga, marami akong pagkain. Kasi every sahod ko, talaga ako, nag-grocery ako ng mga dilata, ganyan. Yung easy to eat na ba? Ready to cook, easy to eat, ganyan. Tapos, putya, ninanakaw niya yung yung bigas ko, yung asukal ko, yung 3-in-1 kong kape, ninanakaw niya. Tapos pati yung sabon panglaba, yung powder, ninanakaw niya rin, guys. Tapos ang ginawa ko, akala niya siguro hindi ko napapansin, no? Ginawa ko, nilagyan ko ng label nilagyan ko ng marking yung lalagyanan ko ng bigas, pati yung sabon ko, nilalagyan ko. Sabi ko sa'yo, ninanakaw yung mga pagkain ko. Pero deadma lang ako kasi iniisip ko, baka mas kailangan niya, kaya niya ginagawa.
'Di ba? Mas kailangan niya kesa sa akin, kaya niya ginagawa. Yung 3-in-1 ko talaga. Siyempre, pag OFW ka, ano yan, 3-in-1 is life, 'di ba? Talaga, ninanakaw niya talaga, guys. Meron palang ganun, ano, meron palang anong ganun. Tapos, grabing paninira niya sa akin sa hotel. Sabi ng mga senior namin, sa niya, Chris, bakit hindi mo inaano yan si ano? Sabi niya, grabe na yung paninira sa'yo. Sabi ko, wasting time. Sabi ko, wala akong time sa mga ganyan. Sabi ko, niya, grabe yung paninira sa'yo. Siya talaga yung bumabangka. Sabi niya, siya yung bumabangka. Tinitira ka talaga. Sabi ko, sino ba yung nagkakaroon ng kasalanan? Sabi ko, edi maniwala sila sa kanya. Kanya, ako, hindi na kasi ako napatol sa ganun. Sabi ko sa kanila, sa senior namin, kung Pilipinas lang to, nang hiram na yan ng muka sa sahig. Sinasabi ko, kasi totoo naman, kung sa Pilipinas lang, hindi ako mapayag ng ganun. Yung sisiraan ako, ganyan, yung titignan ako ng masama. Nay, sabi ko sa'yo, sa Pilipinas, tarantado talaga ako eh. Dito lang talaga ako nagbago kasi nga, natatakot ako mamaya ma-terminate ako tapos ma-deport ako, di ba? Ipauwi na ako sa Pilipinas. Sayang naman yung pinagpaguran ko sa pila-pila sa PIDOS, pila-pila sa medical, tapos sa pagpila ko sa passport. Sayang lahat, di ba? Yung effort ko. So, hindi ko na pinapatuloy mga nanggigigil talaga sa akin eh. Alam mo to guys, grabe ang itsura nito. Pero, puwera pintas, no? Ito na yata yung pinakapangit na nakita ko. Ito na yata yung pinakapangit na nakaaway ko sa tanang buhay ko. Maitim, babalo, tapos ang kapal pa ng salamin. Oh, as in, tas maliit, malaki puson, tapos para siyang pato kasi nga malaki din yung pit niya, malaking puson. Imagine niyo yan. Ako, bibihira ako mamintas, pero ito talaga yung pinaka-worst ko nakaaway na pangit. Babalo. Tapos, ang itim. Tapos pag tumingin pa sa akin, nanggigigil talaga siya. As in, nanggigigil talaga siya. Ay, kutang inang tong nasa Pilipinas lang to na pinahiram ko na yung mukha niya sa sahig eh. Tarantado ako sa Pilipinas, kala nyo ba? Dito lang ako nagiging mabait eh. As in. Pero pag na ako, lumalabas din yung pagkamataray ko talaga, yung pagkawalang modo ko ba. Lumalabas din. Kaya kong mamrangka ng tao, wala akong pakialam sa Sa ngayon, na bumabalik yung ugali ko, yung wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta, yung mga anak ko lang, hindi na agrabyado, hindi na talagang alma talaga ako, wala akong pakialam kung sino ka. Basta anak. Ngayon, bumabalik na naman yung pagkamataray ko, no? Kasi minsan kasi naaabuso ka, minsan inuuna ng ibang tao yung may sistema kasing hindi mo nagugustuhan, di ba? Kaya minsan lumalabas yung taray mo. Siguro it's about time na rin na gano'n na rin gawin ko, para hindi na Ayun lang guys, yun lang yung sinishare ko sa inyong pagkademonyo, di ba? kaya kayo, wag na kayong magpautang. Ako ngayon, hindi na ako nagpapautang. Pag meron ng dumadrama-drama, hindi na ako tinatablan, hindi na ako nagpapautang talaga. Kasi, ibang klase, pag nagpautang ka, pag sisingilin mo na, pagbayaran ng putang inang yan, sila pa yung galit, sila pa yung mayabang. Pero yung my day nila sa Facebook, diba, yung kinakain nila sa Facebook, pinipicturan pa, tapos, nung sisingilin mo na sila na nagagalit. Sa my day nila, akala mo ang yayaman, akala mo ang dadaming pera, pero may utang na hindi binabayaran. Tapos pag sisingilin mo na, sila na yung may ganang magalit at ikaw na yung kontrabida. Diba? Sabi ko sa'yo, mayroon pa ng utang sa akin dati. 1,200 dirhams yun, no? Hanggang nakauwi ng Pilipinas, hanggang ngayon, hindi pa binabayaran eh. Ay, sus, hindi ko na sinangyal. Kasi kung sisingilin mo, problema lang eh. Diba? Dadramahan ka lang, pero yung mga picture niya ng kasama yung pamilya niya, sa resort, meron silang biniling bagong motor, pero yung 1,200 dirhams, hindi niya mabayaran. Paano na?
Maano ka na lang talaga madadala ka na lang talaga sa mga ginagawa ng mga kapwa natin mga kaibigan na hindi nagbabayad ng utang Grabe, no? That's it for now, guys, for our Magmarites serye. God bless us all. Bye!